Huli ka, mangkaguluhan yan ng ilang kabataan sa Barangay San Jose, sa Antipolo, Rizal. Ang ugat, posibleng dahil sa away magkasintahan, ayon sa hepe ng mga barangay tanod doon. Hindi nakunan sa CCTV pero sabi ng isang saksi, may isang lalaking umaawat noon. Sa kanyang pag-awat, may bumaril sa kanya sa ulo na kanyang ikinamatay. Hindi na raw nakita ng mga saksi kung sino ang bumaril dahil nagkagulo na raw noon. Nahuli kalaunan ng ilang sangkot sa away, kabilang ang ilang minor de edad at isang lalaking 20 anyos. Base sa investigasyon, wala sa mga nahuli ang gunman. Wala ring na-recover na baril mula sa kanila. Walang pahayag ang mga nahuli. Patuloy pang tinutugis ang iba pang sangkot sa gulo at pamamaril sa biktima. Sabi ng Pag-asa, wag po tayo daw magtaka kung ramdam pa rin natin ang lamig ng hanging amihan kahit malapit nang matapos ang Marso. Ayon po sa ahensya, base sa mga datos, karaniwang Pebrero o kaya'y Marso ang termination o pagtatapos ng amihan season at normal lang daw ito. Ngayong 2026, posibleng matapos ang amihan bago pumasok ang buwan ng Abril. Sa buong bansa, 7.5 degrees Celsius ang pinakamalamig o pinakamababang temperatura ngayong amihan season na naitala sa La Trinidad, Benguet nitong March 13. 7.1 degrees Celsius naman dito sa Metro Manila, particular sa Quezon City noong nakaraang linggo. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng amihan ang Northern at Central Luzon kasama ang Metro Manila. Posible namang muli ang mga local thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po ang mga taga Cotabato City sa posibleng pagpalo roon ng heat index na hanggang 41 degrees Celsius ngayong pong Miyerkules, 39 degrees Celsius sa Zamboanga City, 38 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, habang dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 32 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay at sa Quezon City. Walang tubig! Yan ang reklamo ng ilang taga Muntinlupa dahil halos araw-araw daw na humihina o nawawala ng tulo ang kanilang mga gripo. Ang paliwanag ng Maynilad sa balitang hatid ni EJ Gomez. Problemado si Madeline, residente ng Barangay Putatan sa Muntinlupa. Kasama sila sa mga nawalan ng supply ng tubig alas 11 kagabi. Base sa abiso ng Maynilad, babalik ang supply alas 2 ng hapon ngayong araw. 15 oras yan na walang tubig sa kanilang barangay. Ayon sa ilang residente roon, halos araw-araw nilang dinaranas ang problema sa tubig nitong nakalipas na 2 linggo. May mga estudyante kami na syempre kailangan nilang maligo, kailangan sa pagluto, walang tubig, as in walang running water na ayon para maglinis, para magayos. So ang hirap, talagang napakahirap. Wala ring supply ng tubig sa barangay poblasyon. Malaki raw ang epekto sa hanap buhay ng may-ari ng kainan na si Annalyn. Pahirapan daw ang pag-iigib ng tubig, kaya napipilitan silang bumili ng mineral water para sa pagluluto o kaya'y hindi na raw muna sila nagtitinda. Araw-araw, minsan halos kalating araw wala kaming tubig. Minsan yan, hindi na kami nagtitinda dahil nga ang hirap mag-igib. Wala kaming nagkaigib, tapos pipili pa kami ng tubig. Ang mahal-mahal ng mga bilihin ngayon. So paano pag hindi nakapagbukas or nagtinda? Walang tinda, wala kita. Ayon sa barangay, halos 1 buwan na raw nakararanas ng water interruption ang kanilang lugar. Mahirap po ma'am kasi magugulat ka walang tubig. Hindi alam kung saan kukuha ang tubig. Sa aming pagtatrabaho, pagtanggap ng mga kliyente, nahihiya po kami dahil siyempre po walang tubig. Wala naman po kami magawa. Nagbigay na po ng babala ang mayor dahil sa araw-araw nga pong walang supply ng tubig ang Maynilad, nahihirapan po ang aming mga residente. Minsan po talagang nagpupunta na po sa barangay. Nagrereklamo po. 5 barangay sa Muntinlupa ang nakararanas ng mahina o hanggang sa walang supply ng tubig, kabilang ang Alabang, Bayanan, Poblasyon, Putatan at Tunasan. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na biglang nagbago ang raw water quality sa Laguna Lake dulot ng malakas na hangin ngayong amihan season, kaya apektado ang pag-supply nila ng tubig. Kailangan daw ng operational adjustments sa treatment facilities ng Maynilad. Ginagawa na raw ng kumpanya ang mga hakbang para maibalik sa normal ang supply ng tubig. May mobile tankers din daw na dinedeploy para sa mga residente ng mga apektadong lugar. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
latest mga mare at pare, ibinahagi ni na PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano at The Secrets of Hotel 88 star Will Ashley na nabili na nila ang kanya-kanyang dream cars. Ipinost ni Will sa IG ang pictures habang nasa loob siya ng kanyang dream car. Bumuhos naman ang mensahe ng kanyang friends and followers para batiin siya sa kanyang new blessing. Sa ngayon, napapanood siya sa GMA Prime series The Secrets of Hotel 88. Si Caprice naman excited nang gamitin ang nabiling dream car. Masaya po ako na nakabili na po ako ng car para magagamit ko rin po sa taping at yung family ko din po, may sasakay ko din po sa car na yun. Kaya masaya po ako dahil naging reward ko rin po yun para sa sarili ko. Ligtas ang 12 Pilipinong sakay ng isang inataking barko sa dagat na sakop po ng Iraq, ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, nangyari ang pag-atake nitong weekend. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang DMW kaugnay sa insidente. Sabi rin ni Kakdak, ligtas ang mahigit 7,000 Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz, Persian Gulf at Gulf of Oman, batay sa impormasyong ibinigay ng mga may-ari ng mga barko. Delikado ngayon ang mga naturang lugar dahil sa palitan ng atake ng Amerika, Israel at Iran. Muling nagpaalala ang DMW na pwedeng tumangging bumiyahe ang Pinoy seafarers kung dadaan sila sa high-risk areas. Hinimok ng Department of Migrant Workers ang overseas Filipino workers na iwasan ang pagpo-post online ng mga video o dokumento na may kinalaman sa pag-atake sa pinagtatrabuhan nilang bansa. Kaugnayan sa pagkaka-aresto sa 3 OFW dahil sa pagpo-post online ng video na may kinalaman sa gulo sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, dapat sumunod sa mga patakaran ng tinutuloyan nilang bansa ang mga OFW. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa pamilya ng mga inarestong OFW at siniguradong mabibigyan sila ng legal assistance.